Hello, good morning again. Ngayon naman gagawa tayo ng tutorial paano naman mag-swap from FCC coins into peso. So we will be using again GCash Gcrypto. So pwede naman ding from FCC coins into peso using coins.ph or Binance P2P, or pwedeng sa akin nyo ipa-convert to peso since I serve as a merchant. So nagpapalit din ako ng USDT to peso. So first, open natin yung ating Trust Wallet. So this is given na mayroon na kayong FCC coin sa inyong wallet. It's either nakapag-harvest na kayo ng earnings. So ang gagawin natin, punta tayo sa browser. I-type natin search natin yung QuickSwap. So dito sa history, mayroon ding naka-record dyan kung anong mga website na yung pinuntahan nyo. Kung nagpunta na kayo ng QuickSwap before, lalabas na kaagad siya. So, make sure lang natin na nakapolygon yung ating dito sa 3 dots sa taas, ayan dito. Make sure na nakapolygon lagi yung inyong wallet. Tapos, connect wallet. Ayan, connected na tayo. So, makikita nyo naman connected na since nakikita nyo na yung wallet address mo dito sa bandang taas. So, punta na tayo sa swap. And then, pag nasa swap na tayo, i-search natin FCC coins. So, from FCC, gamit ulit tayo to Matic. So, ang gagawin natin is FCC coins to Matic. Tapos pag Matic, is-send natin sa ating GCash Gcrypto para ma-convert na natin into peso, into cash. So let's say mag-swap tayo ng 1,000 FCC coin. This is just for example. So mayroon tayong 4.6 Matic o nasa $5 may get. So ayan, lumabas na yung swap. Pag first time nyo po mag-swap, it will require approval. So mag-approve muna yung unang lalabas na button at bago yung swap. So since nakapag-swap na ako before, swap na kaagad. So click mo lang yung swap, confirm swap. So it is seeking the best price. So nag-ano siya ng best price, waiting for confirmation. Ayan, naglaano na sa ating wallet address, approve mo lang. And then, transaction submitted. So, nasubmit na yung transaction, nahintayin lang natin na maswap. Successfully swap. So, nagkaroon na tayo ng 12 Matic coins kasi nakapag-swap tayo ng 4.6. So, ngayon next, ang gagawin natin, since nandito na tayo, mayroon na tayong Matic coins, ayan, punta na ulit tayo sa ating GCash Gcrypto account. Again, kung wala pa kayong GCash Gcrypto, kailangan nyo ito munang i-open or i-activate. Punta tayo sa crypto asset, see more. Tayo sa see more. Click natin. Tapos hanapin natin yung Polygon Matic. Ayan, i-click natin yung Polygon Matic. And then, i-click natin yung receive. So, magre-receive tayo ng Polygon from Trust Wallet papunta dito sa GCash Gcrypto. Click nyo lang yung copy address. Ayan. Copy na natin sa ating clipboard. So, iwan yung last. Punta na tayo sa ating Trust Wallet. Isi-send na natin from Trust Wallet to GCash Gcrypto. So, 12 Matic. Paste natin yung address. Ito yung address ng Gcrypto. Pupunta doon yung Matic. Ilagay natin yung amount, 4.6. Nasa $5.2. Ayan. And then, confirm. I-confirm lang natin. Ayan. So, processing na. Pag na-send na siya, ayun, na-send na, processing na, hintayin na lang natin siya sa ating Gcrypto account. Ayun, confirm na. So, itong, like for example, click nyo itong ating transfer, itong transaction record. Meron ditong more details. Makikita natin kung ilang confirmation na. We have 10 confirmation already. So, balikan natin sa Gcrypto. Hintayin natin dito na dumating. Ayan, kapag
dumating na dito, pwede na natin ma-convert into peso. Yan, so hintayin lang natin kasi wala pa siya. Ayan. So dito yun, darating. Hihintayin lang natin na dumating. Medyo may required confirmation lang yan kung ilang confirmation or ilang blockchain confirmation yung kailangan before dumating yung isang asset. So dito yun darating dito sa account na, sa wallet address na ito. So mag-a-appear naman dito kung magkano yung value. So pwede nyo rin tingnan sa Trust Wallet kung ilang confirmation na, ilang blockchain confirmation na siya. Ayan, mayroon ng 38 confirmation. I think sa GCash Crypto, they require like 100 to 200 confirmation before mag-appear dun sa wallet mo. Depende. So the time of arrival is depende sa GCash Crypto kung i-credit nila kaagad. Of course, option nyo mas mabilis if you will swap to USDT tapos sa akin nyo ipa-convert sa cash. And we have also the lower fees. Wala na tayong fee kung magkano yung rate. Fix na natin yon. So GCash is charging like more or less 5%. So medyo malaki-laki. That's why yung mostly sa akin na lang nagpapa-convert ng USDT to peso. Pero of course, like for example, kung hindi ako available or mas maganda rin yung may ibang option na alam tayo. So you do not rely to someone kung kailangan yung swap, di ba? At least mayroon tayong ibang options. So tingnan natin ulit sa Gcrypto kung nandito na. I-refresh na yan, nandito na siya. I-refresh natin, mayroon na tayong 284 na balance dito sa taas. So kung ibabak natin dito sa crypto asset, makikita na natin yan dito. Mayroon tayong 284.66 Matic. So pag dito na sa Matic, what we'll do is we will sell it to peso. So nandito yung rate niya, sobrang laki ng difference. Pag nagbabuy tayo 64.49, pag nagsisell naman tayo ng Matic is 61.90. So sobrang laki ng difference, mga nasa 3 pesos more or less, kaya nga nasa 5%. So let's say, try lang naman tayo, let's sell. I-sell natin yung 4.6 Matic to 284. So gating codes, sell. So processing your transaction, please wait. Hintayin lang natin. Success. So go back to Gcrypto tayo. Nag-loading siya. Ayan, mayroon na tayong 284 pesos. So hindi na to crypto peso na to. What we will do is we will withdraw. So withdraw natin yung 284 papunta na sa ating Gcash balance. Kasi ito nasa Gcrypto balance eh. Pag nilagay natin sa continue, pupunta na siya sa atin. Unable to press again. So ganun na lang. Pag nandito na siya sa Gcash Gcrypto account mo, i-withdraw mo lang siya papunta na dun sa Gcash balance mo.